na a-absorb natin, maski na hindi natin nakikita na ano yun, yung parang yung gradation of light. Maramdaman lang. Oo. Mararamdaman mo rin yun. Mararamdaman mo. So ito'y based na rin sa mga testimonies na sinasabi ng mga dumalo sa seremonyang yan. Especially po si Brother Ray, pag-attend ng maraming beses at marami na rin ako nakita. Yes, marami rin na siya nasaksihan. Na at the same time na-feel na itong field of light, no, which is coming from the divine light. Actually, very sacred, napakabanal kasi regardless kung anong religion, anong belief system. Yeah, basically, napapakita sila. Ito ay unity consciousness. No, as much as, though it is done in a, how do you call this, Confucius or Taoist temple, no, in a tradition, yung ceremony niya, but ang pinaka-essence is unity consciousness. Yes. So, no, irregardless of your religion. It unites all belief system. Irregardless anong religion, anong faith. Kristiyano ka man, Katoliko ka, Hindu ka, Islam ka, pwede rin, di ba? Yes. Everyone is welcome during that time. So, this ritual is on the physical aspect, spiritual and physical aspect. Yun. Meron naman ritual na ang tawag natin na the body is the temple of the spirit. No, kasi outside naman 'yon eh. Yung inner naman is your own, no? Yung ritual na pang sarili, usually we go into meditation. Silent meditation, invocation, actually prayers, no? And pinakamaganda is action. Yun. So ano itong ritual na action night? Actually, this is very basic value formation. When we talk about Christmas, it's about sharing. Yes. It's about giving. No, being generous, sharing kindness, sharing love, sharing our services. Dahil unconditional servant tayo lahat eh. So, yung pag-share natin, not only in Christmas, but that's the spirit of Christmas. So when we start to share, the light that is within us is the Christ consciousness. No, kumbaga, nag-a-align na yung sa totoong spirit of Christmas na gusto ni Yeshua na to give that light to other people, which is through service. Mga wisdom mo yan ni Sir Wilson na binabahagi. So itong ritual na ito, if we can mas lalong na-emphasize during this Christmas season, but more so over if we can do it daily with mindfulness. Kasi, dapat daily. Tuloy-tuloy po ito eh. Pero lalo na itong Christmas na itong season na ito, malaking reminder sa bawat isa sa atin. Yes. Sir Wilson, mapigil muna kita dyan. Sige, thank you. Alam kong nagcha-channel ka na ng mga wisdom from Ascended Masters. Kaya namnamin po natin po itong mga ganitong mga discussion tungkol po sa spirituality. Kasi I think it's about time for us na at the end of the year, which is December, kung sa buong taon tayo, naging busy tayo sa pang-araw-araw nating buhay, siguro at the end of the year, atin namang muling i-connect ang ating sarili sa ating pong lumika. Although meron pang ibang mga occasions sa buong taon like Holy Week na talagang nagbibigay sa atin ng reminder na tayo'y kumonekta sa ating pong may kapal. Ating babalikan si Sir Wilson ng Sacred Fire Temple dyan po sa Maynila. Atin mo nang papasukin sa ating program ngayong po gabing ito mga kaibigan. Wala iba kundi po si sandali lang Brother Jaya. Papasukin muna natin yung Lady of the Night. Yan. Si Miss H ng Divine Love Energy Healing Services and Products. Yan. Miss H, magandang gabi sa iyo and advance Happy Christmas. Thank you po, Sir Ray. Salamat din po sa pagbate. And hello po sa kay Sir Wilson at saka kay Brother Jaya.
Ayan. Meron pa po ba nasa studio? Nagpa-practice sila para mamaya. Sina Brother Jay. Hello po sa inyo. Good So thank evening. you po again, Sir Ray, for inviting me tonight. Yes. And yes, the energies lately is mixed kasi may excitement, may anxiety kasi Yes. this year has taught us a lot of lessons. Correct. And with that, everything naman na nangyayari sa atin, there's always a blessing after. Mhm. So, itong December na to is a perfect timing for us to really manifest for the 2026 year. Kasi 2026 year is a year of the horse. Mhm. So, yung mga pagpapahinga natin energetically this year, for next year naman, ito naman yung talagang aarangkada na tayo. Mhm. Ayan. Saka matinding enerhiya, Miss H, we have a series of astronomical events, at the same time, itong pintig ng puso ng Earth ay nandyan, yung resonance. Di ba? Yes po. Mukhang mataas yung talon, ha? Nararamdaman mo ba yun, Opo. Miss H, ha? Yes po. May mga blackouts pa po tayo, and ang pinaka-focus po talaga lately is our heart chakra. Yes. Kasi kailangan po siyang mag-align sa frequency ng earth natin. Kaya a lot of people recently nakaka-experience po sila ng palpitation, ng anxiety. Oh, Kasi totoo. talagang nililinis na po yung sistema natin. We cannot manifest when we have full of blockages. Yung po yung tatandaan ng mga nanonood sa atin ngayon. Despite of so many prayers and everything you do, yes, prayer works, manifestation works, pero hindi siya magtatagal kung yung katawan natin punong-puno ng blockages. So we have to remove first the blockages. Yan din naman po yung sinasabi ko sa mga clients ko and sa mga followers ko sa page ko, na alisin muna natin yung blockages and everything just follow kasi. So as long as na may blockages tayo, paano nga naman tayo makaka-manifest? And this year, we have a lot of energetic clearing and cleansing na nangyari po. Yes. So we don't have to resist. Kailangan nating sumurrender. That's the key word, surrender. Kasi kung hindi tayo magsusurrender, there's no faith in there. So kailangan natin ng surrender and faith para po yung mga manifestations natin, mga hinihiling natin is ipagkaloob sa atin and malinis yung puso po natin. Yung surrender na yon, Miss H, hindi na maibig sabihin hihina natin pananampalataya. No? Surrender, then we ibigay natin ang todong pananampalataya sa ating pong lumikha na kaya nating lagpasan ng Tama. mga pagsubok na yan. Yes po. Ayan. Tama. Ayan. Mamaya babanggitin ni Miss H anong dapat na gawin. Sir Wilson, mamaya meron ka rin gagawin. Yes Sabi Sir Wilson, dagdag pa rin sa binanggit ni Sir Wilson kanina. Mamaya babalikan natin si Miss H at inang papasukin nga sa isa nating brother sa pananampalataya naman sa Hindu practice. Wow! Krishna consciousness. Ayan na. Si Brother Jaya Devadas. Brother Jaya, welcome back sa ating program. Gabi na Misteryo. Kumusta ka na? Wala kang audio, Brother Jaya. Your audio. Yan. Yun. Sandali. Wala pa, wampay. Hindi pa namin marinig. Nakamute ka na. Yan. Hare Yun. Krishna. Hi, Hare Krishna. Kumusta ka na, Brother Good evening Jaya? sa lahat ng viewers, saka sa iyo, Brother Ray, and sa mga guests, kay Wilson Go and kay Cecil. Kay Miss H, si Hercel, And Miss A. Good evening, Kanina Brother Jaya. nag-meet kami kanina Oo. sa Hawaii. So nag-meet kayo kanina ni Miss H. Yeah. Alright, buti naman at na-meet mo in person. Yeah, oo. So, ngayong Christmas na ito, Brother Jai, of course, nasa ibang practice ka rin spirituality. So, anong ginagawa ng inyong hanay para actually, binabanggit mo, hindi mo pagdiriwang to, no? Na ibabahagi sa kapwa ang pagmamahal. Yes. We do a prasadam distributions or feeding program. Before the
before the Christmas or after the Christmas, mga ganon. Kasi dapat tinatapat namin yon tuwing Duwadasi Day. Kailan po yun? Because the Duwadasi Day, it's a auspicious day to share. Not only for the prasadam, pwede rin tayong mag-share natin ng mga services natin like healing service na free, medical mission, mga ganon. And then feeding the animals, cats and dogs, kasama yan tuwing Duwadasi Day. Even yon yung ginawa namin last time, nung December 16, it's a Duwadasi Day. Isa rin yung kasama rin yung sa celebration na tuwing Pasko, tuwing magpapasko, tuwing December. Although, ang Duwadasi Day kasi, every month meron yan 2 times. 2 times a month. Pero itong December kasi, is December 16. Actually, itong December, grabe nga it's auspicious day talaga itong December ng Duwadasi Day. Kasi itong December 16 is isa lang ang Duwadasi Day. Dapat twice yan a month. Pero itong Duwadasi Day, isa lang talaga. Pero technically, the whole month of December talagang auspicious month. Yes, the whole month actually. The whole month. Oo. Pero yung Duwadasi Day, yan yung pinaka very auspicious kasi. Pero sa totoo lang, every day is auspicious naman talaga. Correct. Nasa atin na rin yun kung paano natin i-practice. Yes. Kumbaga, every day is a Christmas day. So every day is for sharing blessings. Nakita ko nga yung mga videos ninyo, Brother Jaya, no? So you also nagbibigay, may feeding kayo, nagbibigay kayo ng tulong lalo sa mga kapuspalad sa labas. Bukod dito, mayroon ba kayong parang song or program, mantra na ginagawa? May program kayo? Yes. Sharing a mantra. Yeah. So, mostly, ano yung mantra na isinishare ninyo sa tao? Yung Mahamantra. Mahamantra. Ito yung Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Kasi yan ang, kumbaga, si Lord Chaitanya is yan yung parang pinaka gabay niya na i-share ang lahat ng Mahamantra sa lahat ng tao. Non-devotee and devotees. Ayun. Para ma-cleanse yung kaliyugan natin dito sa mundo. Abay, maganda, no? Kahit paano, kahit sa ibang belief system, talagang sa inyong hanay, talagang very auspicious yung buwan ng Disyembre. Kaya the whole month talagang may mga ganyan activities, ano? Yes. Ayan. Pero may mga paniniwala din na tama ba yun? Si Lord Krishna ay dati raw reincarnation ni Jesus Christ? Tama ba yun? Sabi nila, oo. Although, ang totoo kasi dyan, Jesus Christ is a guru din kasi. Bali, disciple siya ni Krishna. Oh, so meaning... Kaya siya... so during that time, parang nag-undergo siya ng pag-aaral, pagsasanay kay Krishna. Yes, nasa ano yan Bhagavatam. Malalim kasi ang pag-aaral ng Bhagavatam eh. Pag tatalakayin natin yan, doon mo makikita paano sila naging master sila Jesus Christ. Kasi they are master talaga eh. They are guru. Ayun. So not a God or not a Lord. They are guru. So mataas ang pagkilala rito ng mga nagpa-practice ng Krishna consciousness. Yes. Ayun. All right. Salamat, Brother Jaya, no? Abay, maganda pagtatagni-tagniin itong ganitong mga pananampalataya, Sir Wilson, no? Kasi parang lumalabas na magkakaiba ng reliyon, magkakaiba ng spiritual practices, pero iisa lang naman talaga ang ang tumbok ng ating pananampalataya. Sir Wilson. Yeah. Yes, kasi itong time na ito ay tinatawag na ang frequency na papasok sa New Earth and the Golden Age is about unity. So, yung tawag dito yung separation, yung idea ng separation ay kailangan
bulwagin na. Oo. Because that has been reigning for the last how many millennials, thousands of